Pag sinabing pakbet, mga halong gulay-gulay. Pero nasubukan mo na bang magpakbet ng bunga ng malunggay? At lalagyan ko lang ng kamote at sasahugan ko nitong karpa. Piprituhin ko. Habang nakasalang yung isda, lilinisan ko lang itong mga gagamitin ko sangkap at saka itong malunggay. At gusto ko lang pong pasalamatan. Shout out si Nanay Edeline Ortiz Marcos. So sabi niya nga meron daw siyang dinadamdam sa kanyang puso at yung mga niluluto kong mga gulay-gulay nakakatulong sa kanya kasi nga iwas daw sa kolesterol. At saka kay Warblade na isa ding nagda-dialysis at sa mga simpleng luto nga po natin mga gulay-gulay, nagkakaroon siya ng gana. So thank you so much po. At saka kay Ma'am Barbara Maramba, comment siya na sana ma-shoutout daw yung kanyang pangalan bilang isang simple natin pamasko. Nakakataba naman po ng puso. So shoutout po Ma'am Barbara Maramba all the way from Dagupan, Pangasinan. God bless po sa inyo dyan. Ito na yung mga nalinisan kong sangkap, pero hindi ko muna isasalang yan mga kanayon dahil gigisahin ko po muna itong sibuyas, bawang at saka luya. Sa ganitong paraan mas mapapalabas ko na yung bango at pakakatasin ko yung kamatis para magkaroon na siya ng kaunting asim. Sasamahan ko nga pala ng laman ng baboy at saka pork cubes kasi papakuluan ko muna ng mga ilang minuto itong kamote dahil nga matigas ito. Mapalambot ko man lang siya bago ko isama mamaya doon sa malunggay. Wow, ayun o. Mga 100 kulo pa. Pwede na yan. Eto na po mga kanayon yung aking nalutong pakbet na malunggay na mayroong pritong karpa. Nais na yung balikan man para salamat sa patuloy na biyayang pinagkakalubo sa amin. Basbasa na ito at mabigyan ng lakas sa aming pangatawan. In Jesus name, Amen. Kung mapapansin nyo po, hindi na ako naglabas ng mga sausawan, side dish kasi dito sa ulam na to kumpleto na. May baboy na yan kanina at saka may isda at saka may alat na. At hapunan. Kaya kung makikita nyo po medyo madilim. May pinuntahan kasi ako saglit kanina. Kaya ito binalikan ko na lang. Ito na yung aking magiging hapunan. Tamis ng kamote. Kinuha ko yung karpa kasi may maliliit palang tinik yan, parang bangos din. Kaya kaunti lang yung nilabas kong kanin kaya sa dami ng gulay na to. Ang dami papakabusog sa gulay. Dati nung ginugulay ko yung mga ganto, nanguha kami ng malunggay, gusto ko yung maliliit, yung parang sitaw lang. Pero dito ko natutunan sa Thailand,
Mas mainam palang gulayin yung medyo magulang na. Katulad niya, no? Malaki ang buto. Mas makapal yung laman na nakukuha. Saka yung buto, gamot na din at the same time. Uy, hapon na may langaw pa. Manamis-namis kasi yung gulay. Solid, panalo sa mga ganitong ulam.